Duterte Panagutin Network continues to monitor the proceedings at The Hague with an online viewing they call Justice Watch. Reporting live from UP Diliman in Quezon City, we have our mobile journal, Arles de los Santos. Arles, ano ang reaction? Diego. Ano ang reaction ng grupo? Of course, yung closing statements were very strong on both sides. Diego, at least pagkatapos ng closing statement ng prosekusyon ay malakas na palakpakan ang ating narinig sa bulwagan dito sa University of the Philippines, Diliman, kung saan nga isinagawa yung Justice Watch o yung online viewing ng huling araw ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Present nga rito yung ilang mga kaanak ng umano'y biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago pa magsimula yung confirmation of charges, Diego, mariin nang pinabulaanan ng isa sa mga kaanak ng drug war victims. Yung anilay sinabi ni Kaufman na tila minaliit at sinabing nanlaban nga yung mga biktima ng war on drugs, kagaya na lamang ni Nanay Purisima, Dacumos, na kung saan sinabi niya, na yung asawa niya kasi ay biktima ng war on drugs, napatay mismo doon sa kanilang bahay at nagkaroon daw ng operasyon doon sa kanilang lugar na kung saan wala pa mang namamatay, meron na raw agad na mga soko na naka-standby. Hindi raw totoo na nanlaban dahil nangyari yung insidente sa loob mismo ng kanilang tahanan. And then yung iba naman na mga kapwa kaanak ng mga biktima ng war on drugs, halos kapareha sa sentimiento yung sinasabi. Na nila, bakit daw yung mga mahihirap lamang yung tinarget nitong war on drugs ng dating Pangulo, gayong wala namang napakulong ng mga nila ay big time drug lords at sila lamang na mga mahihirap yung mas napuntirya. Kaya para sa kanila, tila muling naging sariwa yung karanasan. Halos isang dekada na ang nakalilipas, pero nananatili silang Diego na mataas ang moral at umaasa nga na tutuloy sa formal na paglilitis o full-blown trial itong kinaharap na crimes against humanity na kaso ni Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sa the Netherlands. Arles, maganda yung word na ginamit mo dyan, naging sariwa, Parang binuksan mo ulit ang sugat. I'd like to ask, kasi listening to the prosecution and listening to the defense side, madaming kwentong ibinubuhay ulit on both sides. Ano ang nasa mukha ng mga families of the victims? Did you see pain? Were they nervous? Ano ang feeling, ano ang sentiment nila? Siguro masasabi natin, Diego, na halo-halo talaga yung kanilang emosyon. Kasi sa pagpepresenta at pagsasalita ng depensa, tila may mga nakasimangot at nakataas ang kilay sa kanila. Na tila hindi nga sila umaayon doon sa sinasabi ng depensa dahil nila hindi naman daw yun yung nangyari, partikular sa ilang mga pamilya. And then noon naman, sa prosekusyon, sabay-sabay sila nagpalakpakan. Pero tila naging taimtim at tahimik sandali yung kanilang pagpupulong dito, yung on Justice Watch na tinatawag nga, dahil nang magkaroon ng unang break, yung confirmation of charges ay sama-sama nilang sinindihan ang mga kandila upang alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Isa-isa nilang binanggit ang pangalan ng mga ito at isinigaw ang salitang hustisya at sinundan yan ng kanilang panawagan na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga kasabwat nito. At sa mismong lugar nga kung saan isinagawa yung online viewing ay mayroong mga nakapaskil na mga mukha ng mga umano'y co-perpetrators nito, kagaya na lamang ni na dating senador, dating Chief PNP na sina Debold Sinas, sila Albayalde at yung iba pa na mga dating opisyal ng kapulisan, gayon din sina Senador Bongo at Bato de la Rosa. Pero bago pa yan, Diego, alam mo, ang dami kasing nangyari ngayong araw. 4:30 kanina ay nagsagawa sila ng kilos protesta dito pa rin sa UP, kung saan yung isang magulang doon na si Nanette ay nila pinagdarasal niya daw yung mabuting kalusugan ng dating Pangulo upang magkaroon siya ng lakas na harapin yung mga kaso at reklamo na kinahaharap niya nga sa International Criminal Court dahil mabuti pa raw ito ay nagkaroon ng due process, hindi kagaya ng nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Diego. Arles, yan ang goal na sana humarap siya sa trial proper. But that's the question I have to ask you, Arles. 60 days till the ICC will come up with a decision on the confirmation of charges. Ngayon, anong plano ng grupo dyan with regards to waiting for the decision? Will they be holding vigil with several watch parties, ganyan? Or may schedule sila? Alam mo, Diego, wala na sila dito ngayon sa University of the Philippines, Diliman, pero nagkaroon tayo ng pagkakataon na tanungin sila. What are their plans for the next 60 days? Ayon sa kanila, hihintayin nila
mariin nilang idiniin yan na mananatili silang kumakapit na magkakaroon nga ng katarungan yung nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. And after 60 days, they're hoping na muli silang magsasama-sama para sa isang positibong balita na yun na nga, no, magpuproceed sa full-blown trial itong kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kanina nga, pagkatapos ng prosekusyon ng kanilang closing statement ay naghahanda sila ng tatlong cake rather, no, kung saan sama-sama nila itong kinain. May mga sulat ito na salamat sa suporta at kakapit daw sila hanggang sa dulo ng tagumpay para nga sa katarungan. Diego. Last question ko na lang, Arles, kasi kanina kausap ko si Mac Ortiz, no, sa may Netherlands, at kasama niya yung mga pro-Duterte supporters. Tila very festive ang atmosphere. Madaming food dyan ba? Do you have at least parang slightly festive, parang may salo-salo ba sila? Diego, actually, matatawag natin na salo-salo yung simpleng dinner lang nila, no? Yung mga packed lunch. And then after ng program, yung simpleng tatlong cake nga na kanilang pinagsalu-saluhan. No? At hindi naman halos madekorasyon kang bulwagan kung saan nga isinagawa yung online viewing dahil meron lamang itong mga nakasabit na pangalan ng mga umano'y kasabot nga ng dating Pangulo at yung malaking banner nila sa harapan na sinasabing panagutin si Duterte. And other than that, mga silya at isang projector lamang at mga speaker, yung meron sila dito, medyo malayo doon sa nakita natin online na meron pang ang salo-salo, may malalaking mga kaldero sa dahig sa The Netherlands. Pero syempre, they're hoping nga na positibo ang kalabasan ng confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Diego. Alright, thank you for that. Mobile Journal, Arles de los Santos, live from UP Diliman.